Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa ng ating buhay, ang salitawa. Today, my dear brothers and sisters, is a very special day for all of us, for our church, and in particular here in the seminary, because today we are celebrating the feast of this great saint, Saint John Paul II, whom we honor and consider the holy patron of our seminary and vocations in the diocese. Happy Fiesta po sa ating lahat, and I invite you in this Holy Mass to pray for more priestly vocations para sa simbahan natin, and most especially for the Diocese of Ordaneta. So I invite you also sa ating pagdiriwang ng piyesta ng ating mahal na patron na si Juan Pablo II. Ngayong araw na po ito. Mamaya po at 8:45 a.m. kakaroon po tayo ng Solemn Lauds. At pagkatapos po ng Solemn Lauds at 9:30, gaganapin po yung ating banal na misa bilang pagdiriwang sa dakilang kapistahan ni San Juan Pablo II. Mga kapatid, pinagpapatuloy po natin ang pakikinig sa ating Panginoon sa kahalagahan ng pagiging mapagmatyag, handa sa pagdating o pagharap natin muli sa ating Panginoon. At wala pong nakakaalam kung kailan tayo muling haharap sa Diyos. Kaya ayon sa ating Panginoon, parang thief in the night, magnanakaw sa gabi ang pagdating ng Panginoon na hindi natin alam. Kaya dapat lang tayong maging handa at mapagmatiyag upang sa ganon tayo'y handa kung muli tayong haharap sa Diyos. And in particular way, sa araw ng kamatayan natin, at least man lamang handa tayong haharap sa Diyos. At ang pagiging handa ay nangangahulugan na maging tapat tayong mga katiwala ng Panginoon. At ano nga bang ibig sabihin ng Panginoon natin na tayo mga tapat na katiwala ng Panginoon or faithful and prudent stewards of the Lord? Unang-una po, ang ibig sabihin ng pagiging faithful and prudent steward ay nangangailangan ng pagkilala sa Diyos. Meaning to say, meron tayong relasyon sa Diyos. Meron tayong malalim na ugnayan sa Diyos. At ito'y magiging posible lamang kapag tayo'y magbababad ng oras sa Diyos. You know, our God knows us so much, and so in order to reciprocate at least that relationship of God with us, then we have also to be familiarized with God and to develop a healthy or deeper relationship with Him. Pangalawa pong ibig sabihin ng faithful and prudent servant ay hindi lamang yung kilala natin ng Diyos, kundi nangangahulugan din na ginagawa natin ang kagustuhan ng Diyos. Kaya nga po bilang tapat na lingkod ng Panginoon o katiwala ng Diyos, ayon sa talinhangang ginawa ng Diyos o ng ating Panginoon o sinalaysa sa ating Ebanghelyo ngayon, kailangan nating kumilos, gumawa ay base sa ating ugnayan sa Diyos. Sapagkat magiging hipokrito tayo kung tayo'y may ugnayan sa Diyos pero hindi naman natin ginagawa kung anong tinuturo ng Diyos o pinipili lang naman natin kung ano yung gusto nating paniwalaan. Bilang tapat at mabuting katiwala ng Diyos, gagawin natin, susundin natin anuman ang ipinakita, itinuro ng Diyos sa ating lahat. Panghuli po, ang ibig sabihin ng isang faithful and prudent servant ay yung mayroon tayong magandang ugnayan o relasyon sa ating kapwa-tao. Ibig sabihin doon ay tatratuhin natin ng mabuti ang ating kapwa-tao. Kung tayo'y pinagkatiwalaan ng Diyos, ibig sabihin gagamitin natin kung ano man ang pinagkatiwala ng Diyos, hindi para mayabang, kundi para makatulong at gawing ding mabuti ang ating kapwa-tao. Kaya po, bilang katiwala na pinagkatiwalaan ng Diyos,
tayo magiging tapat lamang kung gagamitin natin itong mga gifts o talento na ipinahiram ng Diyos sa atin para hindi lang para sa ating sarili, pero para din sa ating kapwa-tao. Upang sa ganun makabuo tayo ng magandang ugnayan din sa ating kapwa. Mga kapatid, ang ating mahal na patron na si Juan Pablo II ay isang faithful and prudent servant because he had a very deep relationship with God. He knew really well our Lord, and then he did his best to follow in obedience the will of God, the teachings of God for the good of the church. And most especially, he established good relationships to the entire church, especially to the young, to the poor, to the marginalized. Let us pray and ask intercession of St. John Paul II for more vocations, for peace in our nations, among the nations, and for the graces that we need so that we can also become faithful and prudent servants of the Lord. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.